kanyang sarili ay nakubos, hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sa pagtaas. Saan man ang halagang hawak ng hindi sapat, upang siya ay mabuhay na hindi na magwawakas at sa lahat ng iibigan ay hindi na makasalita. Mapalad ang mga ama ng Diyos ang hari. Nilipat-lipat na natin yung Di ka dapat nakatakot. Ang tao man ay lumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa dito kasi inyo. wala din yung Mapalad ang mga ama ng Diyos ang hari. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa silong ng papuri na nagtagumpay, masasama pa rin siya sa nilong ng namatay, masasalak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga ama ng Diyos ang hari. Magsitayuan. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At samayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Mga kapatid, matagal na sa ating simbahan, mula pa noon, yung isang tinatawag na sa Ingles ay empowerment. Lalong-lalo na sa ating panahon, sa modern times, itong sistema, sabihin natin, o practice sa simbahan na tinatawag empowerment ay lalong pinapalakas. Tungkol sa ano po yung empowerment? Mga kapatid, ito yung tema natin ngayon sa ating pagninilay. Kasi naman, yung ating narinig ng mga pagbasa mula sa kay San Pablo para kay Timoteo at yung ating ebanghelyo mula kay San Lucas, lalong-lalo na
ay tungkol sa sinasabi nating empowerment. Ang empowerment ay ang sharing of powers o mga katungkulan o kakayahan dapat isinishare sa simbahan. Magandang salita yung sharing. Pero yung sharing, nangyayari yun sa pagbibigay ng mga pagkain, mga bagay, mga salita, o yung ganon. Pero malakas din dapat ang sharing of functions, roles, tasks, positions, mga kakayahan. Kasi naman, sa panahon pa ng Bagong Tipan, New Testament, sa panahon nila ni San Pablo, mga ebanghelista, malakas po yung sinasabing lahat tayo may kakayahan. Yung mga kakayahan natin, dapat hindi natin gamitin sa pag-uunahan, paglalamangan, nagsisiksikan. Kaya sabi minsan ni San Pablo, we are one body but with so many members. Para po tayong isang katawan, pero ang katawan ay maraming bahagi. Mata, ilong, tenga, kamay, paa. Pero dapat sama-sama. Dapat harmonize. Dapat synchronize. Kasi pag may harmony at symphony at synchrony, malakas ang katawan. Kaya pag pinagsama natin harmoniously yung ating mga kakayahan, mga kapatid, ang ating simbahan ay lalong mas matatag. Ang ating komunidad ay hindi mawawalan ng lakas. Kasi pinagsama natin. Pero pag watak-watak, iba naman ang mangyayari. Gaya lang naman yan ng isang pamilya. Tatay, nanay, mga anak. Ang swerte ng pamilya na yan, kapag synchronize. Kasi bawat isa may iba-ibang kakayahan eh. Magulang sa anak, anak sa magulang, ang mag-asawa, may iba-ibang kakayahan. Kaya yung sa pamilya, ang challenge, ang struggle, yung magkakaalaman kung paano pagsamahin ang kanya-kanyang kakayahan. Ganon din sa simbahan. Ganon din sa komunidad. Dapat marami at sama-sama. Hindi lang marami, kundi dapat nagkakaisa. Yun po yung ating ebanghelyo ngayon, na dapat mangyari din sa ating panahon ngayon. Makwento ko sa inyo, minsan po nung nag-aral ako sa Roma, sa Italia, na-assign ako magmisa doon sa isang lugar sa Germany. Nagulat po ako kasi Sunday Mass, pero Saturday, sinilip ko na yung simbahan, yung doon ako magmimisa. German pa naman yun. Kita niyo yun, hindi Tagalog yun. Hindi English, kundi nag-aral kami ng German eh. Hindi nga tumangos yung ilong ko doon, sayang. Pero nag-German Mass kami doon. Nung sinilip ko po yung simbahan, walang ganito. Yung old setup. Alam niyo yun? Yung bang nakatalikod yung pari. Kasi noong araw, lahat nakapokus sa pari. Yun po yun. Pati pari nasa gitna pero nakatalikod sa tao. Ang problema ko noon, hindi lamang yung German language, kundi hindi na ako sanay magtalikod sa tao kasi old style po yun.
Ang problema ko pa doon, dumating yung komunyon, siyempre mga tao sa Germany, mga malalaki. Kunin ko yung siborium para sa komunyon, hindi ko kayang abutin kasi maliit ako eh. Kumuha pa ako ng bangko para kunin yung siborium ang tawag noon para sa banal na ostya. Pero nabanggit ko po yun kasi may mga panahon sa simbahan na lahat nakafocus lamang sa pari. At sa ebanghelyo, nung araw, mga babae, walang papel, wala silang functions. Puro lalaki. Si San Timoteo, San Tito, puro yan mga obispo, mga lalaki. Mga babae, sa lumang tipan, wala pang papel. Sa bagong tipan, unti-unti na pong nagkakaroon ng papel, opisyo, pati mga babae. Nabanggit nga dito si Magdalena, si Juana, si Susana. Sana nga, mga pangalan nyo nakasulat din dito Kasi sa simbahan, lagi mga babae yung marami. Ngayon, marami tayo, pero halos babae lahat No? Pero yung nababanggit ni Father na empowerment, lay empowerment. Kaya marami na tayo ngayong nagsaserve sa ating simbahan na hindi lamang puro sa pare yung mga nangyayari sa misa, kundi mayroon tayong commentator, may lector, may server, may lay minister. Yung iba sa inyo, siguro naabutan nyo yung nag-iisa yung pari lamang sa altar. Siya na lahat. Walang sakristan. Mag-ano ng bino, ng tubig, maghugas. Noong araw, pati konsagrasyon, dapat may kampana. Walang sakristan. Kaya yung kampana, tinali ni Father sa kanyang paa para pag ginaganyan-ganyan niya. Para tumunog yung kampana. Samantala ngayon, nandyan si Willie lagi. Hindi nag-absent po yan. Kalahati ng ginagawa sa misa, ginagawa ni sakristan. Kayo, marami din kayong mga commentator, ganyan. Kayong nasa harap ko, hindi ko alam kung natutulog kayo. Bawal po. Kailangan talagang buhay na buhay kayo. Naku, minsan lang tayo magpapasok sa simbahan. Minsan lang po yung ating misa. Tutulog-tulugan nyo lang. Huwag naman. Kailangan yung oras ng misa, banal na oras. Amen? Naku, sana amen talaga yan. Pero mamaya, papungay-pungay yung mga mata nyo dyan. Nakikita ng pari dito, bakit kayo ito? Nakatulog ba ito? Kasabihin ng Father, sa simbahan kasi, giant pan, masarap yung hangin, Pero, aside from joking, empowerment. Kung saan ka, kung ano ka, tanggapin mo yung kakayahan. Kita mo, yung mga sokom. Pero hirap-hirap si ate, mag-focus-focus ngayon. Kailangan nakapractice lahat yan para, alam mo yon. Kasi hindi pwedeng, hindi tayo nakapractice, naka-rehearse. Si Father, pag hindi niya alam, pag ganun-ganun ng libro, hindi naman pwede. Si lector, nakapractice, si ate pa isang ganun lang, nandyan na. Kaya lay empowerment, lahat involved. Lahat engaged. Lahat empowered dahil sa Kanya. Kaya po, sa banal na misa, magpasalamat tayo. Sinasariwa po natin yung empowerment na yan. Lay empowerment. Si Susana, si Juana. Sino pa ba yun? Sana sa susunod ng ebanghelyo, marinig ko na mga pangalan po ninyo. Kasi lahat tayo binigyan ng biyaya at kakayahan. Huwag niyong itago. Ako, pag itago niyo yan, subukan niyo. Mawawala po yan. Ako na magsabi niyan.
Huwag niyong ibaon. Magagalit si Lord. Kaya pag mayroon kayong kakayahan, share. Ipamahagi. Yun, ganun lang. Hindi na tayo nagkakamali pag ipinamahagi po natin ang mga kaloob na binigay ng Panginoon sa atin. So, salamat sa Diyos, salamat sa salita ng Diyos, salamat sa simbahan, at sana po tayong lahat bilang alagad, anak ng Diyos, magkakaroon ng lakas na ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Magsitayo ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama, na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating tugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway wag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, magtamasa ng buhay ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Sandaling katahimikan, ialay na po natin ang ating mga pasasalamat sa Panginoon. Diyos sa masalangit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya
at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel sa siyawit ng papuri siya'y nawalumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal makaloob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa ni Jose, na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa lahat patuloy sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at tawarin mo kami sa aming mga sala, para lang mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami maitulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa tilyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalbikan ni kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayo sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang hinahanap natin para lapitan araw-araw, at sa Ebanghelyo, siya ang kasama ng mga kanyang alagad na namamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Mapalad tayong lahat na niyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsiupuan lahat. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Ingati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan. Hinati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban, naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating banal na pagdiriwang, iilan sa simbahan at yung mga nasa tahanan. Pwede ba mag-request si Father, sandali po yung face mask ninyo, ibaba nyo. Gusto ko lang makita kung masaya kayo or malungkot kayo. Marami sa inyong malungkot. Malungkot ba kayo? Dapat masaya kayo. Pag problema kayo, problema nyo na yan kung malungkot kayo. Hindi, nabanggit ko po yun kasi yung ating pinaghahandaan, nagpapalakas pa po kasi si bisita natin na si Cardinal. Marami kasing nagtatanong, kaya sabihin ko na lang dito sa misa, sa pagkatapos. Kasi pangsamantala po, hindi po natin matuloy yung presensya, yung bisita. Na, kasi nagpapalakas, mahirap maging kardinal. Sa totoo lang. Tumawag sa akin kanina yung si Father Miko kasi siya po yung nagko-coordinate. Nagulat ako kasi meron siyang sinabi na bukas hindi muna matuloy. Pero sana sa susunod, pwede na. Marami tayong paghahanda kasi, kaya nagtanong ako sa inyo, excited pa kayo, baka malungkot kayo. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. God's plans are different. At saka sabihin ko na sa inyo, hindi tama yung sabihin hindi natuloy yung bisita. Hanggang ngayon, binisita na tayo eh. Bukas, parang bonus na lang yun. Amen? Amen. Baka matamlay kayo kasi hindi matuloy yung bisita. Mali yun. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, yung mga buksingero kagaya ni, yung pamuso nating buksingero,
Pag nasa stage na sila, formality na lang yon. Pero sa totoo lang, tagumpay na sila bago mismo ang laban. Naintindihan niyo po? Nagawa natin yung preparasyon hanggang ngayon. Tagumpay na tayo. Bonus na lang sana yung bukas, pero siyempre, surprise. Medyo delay natin. Pero yung biyaya ng presensya ng ating kardinal, kung akong tanungin ninyo, nandyan na po, binigay na sa atin. Na-delay lang konti kasi nga hindi pa oras. So, baka yung iba hindi nyo alam, aaga kayong pupunta dito. Kaya sinasabi ko na sa inyo, na pansamantala po, yung bisita bukas, hindi natin magagawa. So, sana pagdasal pa natin na sa susunod na mga buwan, panahon, talagang mapagbigyan tayo ng magandang kalusugan, nagpapalakas ang ating kardinal. Pagdasal po natin siya. So, may nag-online naman ngayon. So, yun yung mangyayari natin. Dapat alas 9 yung misa. So, hindi po muna mangyayari yung bisita pastoral. Pero sana, pagdasal natin po yun. Dapat masaya kayo. Pag malungkot kayo, wala akong magawa. Problema nyo na yan. Sumain niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod
at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.